Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Minuscule, Mandibles from Far Away. Halina't simulan na natin. Malamig na umaga sa kabundukan, isang pamilya ng mga ladybug ang nakakita ng isang berry sa kagubatan at dinala ito sa kanilang pugad. Si tatay, nanay, at dalawang anak ay nagmamadaling umuwi, at isa sa mga anak ang nakakita ng malaking pulang mansana sa daan at nais niya rin itong dalhin pauwi. Kahit na napakabigat, pinilit pa rin ng munting anak na buhatin ito at lumipad patungo sa kanilang pugad. Lumipad ang pamilya ng mga ladybug papasok sa isang maliit na lungga kung saan marami ng naipong pagkain. Napansin ng ama na may isang anak na wala roon kaya siya'y lumipad upang hanapin ito. Samantala, ang munting anak ay pinipilit hilahin ang malaking mansanas. Napansin ito ng masasamang langaw. Pinalibutan nila siya, binugbog, at inagaw ang mansanas. Ngunit biglang dumating si Tatay Ladybug at sinimulang asarin ang mga langaw. Naitapon nila ang mansanas at hinabol siya. Sa kanilang daraanan, may lumitaw na sapot ng gagamba. Nakalampas si Tatay ngunit bumangga ang mga langaw ng buong bilis at damaykit sa sapot, saka sabay-sabay na bumagsak kasama ang gagamba. Bumalik ang ama sa kanyang anak at magkasama silang lumipad pauwi. Sa kanilang lungga, mahimbing na natulog ang pamilya ng mga ladybug. Sa parehong oras, isang pangkat ng mga itim na langgam ang tahimik na pumasok sa lungsod sa gabi. Napansin nila ang isang tindahan na nagbebenta ng matatamis. Silap sila sa loob at nakita ang gwardya na kumakain ng marshmallow. Maraming kahon ng candy sa mga estan, at mayroong asukal, isang tunay na paraiso para sa mga langgam. Nang lumabas ang gwardya, palihim na pumasok ang mga itim na langgam at nagdala ng kahoy na tabla patungo sa estant ng asukal. Umakyat sila, kinuha ang isang kahon, at ibinaba ito. Sa paggawa nito, muntikan ng madaganan ang komandante ng mga langgam. Biglang lumitaw ang isang pangkat ng mga pulang langgam sa loob ng tindahan. Nais din nilang makuha ang asukal. Nagkawat-akwatek ang mga itim na langgam at ang kanilang pinuno ay nauwi sa isang bodega kung saan may mga paketeng ihahanda para ipadala sa iba't ibang bansa. Hinahabol siya ng mga pulang langgam, at dumarami ang mga ito habang lumilipas ang oras. Nagbigay ng hudyat ng alarma ang komandante ng itim na langgam, at sa kagubatan, narinig iyon ni Tatay Ladybug. Lumipad siya upang tulungan ang kaibigang langgam, at sumunod din ang kanyang anak. Hinabol ng mga pulang langgam ang isang itim na langgam hanggang sa ibabaw ng isang lampshade na nakasabit sa kisame. Palapit sila ng palapit, niligtas ng mag-ama ang komandante ng langgam at inalis mula sa lampshade, ngunit ayaw ng mga pulang langgam na pakawalan ang kanilang biktima at pilit silang humihila sa itim na langgam. Umuugoy ang ilaw. Nahulog ang mga pulang langgam at napunta sa isang kahon na nakatakdang ipadala sa China. Ngunit tinamaan din ng lampshade ang anak ng ladybug. Nalaglag siya sa isang kahon ng candy na nakalaan sa budulupe at agad itong tinipihan at sinelyuhan. Inilagay ang parsela sa isang sasakyan at dinala sa paliparan. Lumipad si Tatay Ladybug kasunod ng kanyang anak. Dahil natataka ng kahon ng tape, hindi siya makapasok sa loob. Umupo siya sa ibabaw at pinakalma ang takot na anak. Pagdating ng sasakyan sa paliparan, dinala ng kargador ang kahon sa loob ngunit hindi nakasunod ang ama at naiwan sa nakasarang pinto. Mabilis siyang tinulungan ng lokal na ipis na ipinakita sa kanya ang daan sa pamamagitan ng mga tubo. Samantala, ikinakarga na ang kahon sa kompartimento ng bagahe ng eroplano. Hinabol ni Tatay Ladybug ang eroplano habang umaalis ito at palihim na nakapasok sa pamamagitan ng landing gear. Natagpuan niya ang kahon ng kanyang anak at pinayuhan itong matulog dahil mahaba pa ang kanilang paglalakbay. Lumipad ang eroplano patawid ng karagatan at lumapag sa isang isla sa Caribbean. Ang mga kahon ng candy ay ikinorga sa likod ng isang pick-up na patungo sa isang kainan. Umupo sa ibabaw si tatay at hindi lumayo sa kanyang anak kahit isang saglit. Habang binabaybay ang lubak-lubak na kalsada, nagsimulang umalag ang mga kahon at nahulog si Tatay Ladybug sa lupa. Nawalan siya ng malay dahil sa pagbagsak at nahiwalay sa kanyang anak. Nadala ang kahon ng candy sa isang kainan. Binuksan ito ng may-ari at nakalaya ang anak. Lumipad siya patungo sa gubat, nag-iiwan ng mabangong bakas upang mahanap siya ng kanyang ama. Pagkamulat ni Tatay Ladybug, nakakita siya ng malaking sand crab. Gumagapang ito sa buhangin at napunta sa dalampasigan. Nakita niyang nagnanakaw ng pagkain mula sa mga bakasyonista ang mga sand crab. May babaalang nakasulat sa paligid, mag-ingat sa mga makamandag na higad. Isang higad ang gumapang sa tabi ng natutulog na turista at aksidenteng natapakan ito.
Agad na nagkaroon ng berdeng pantal at matinding kitty ang balat ng turista. Nakakita rin si Tatay Ladybug ng pangkat ng lokal na itim na langgam na nagdadala ng malaking nyog sa dalampasigan. Nakipagkilala siya at humingi ng tulong. Isa sa mga langgam ang nagpadala ng mensahe sa mga kamag-anak sa buong mundo. Narinig ito ng mga langgam na nasa barko, submarino, at maging sa Great Wall ng China. Natanggap din ng kaibigang bundok langgam ang mensahe. Mabilis siyang pumunta sa bodega at nakakita ng lumang globo sa mga kalat. Sa tulong nito, natuklasan niyang napadpad ang mga ladybug sa isla ng Guadeloupe, nasa kabilang panig ng Atlantic Ocean, at agad niyang ipinadala ang impormasyong ito. Pumunta ang itim na langgam sa kanyang kaibigang gagamba upang humingi ng tulong. Nakatira ito sa isang dollhouse at mahilig makinig ng opera arias. Noong una, isinara ng gagamba ang pinto sa kanyang mukha, ngunit kalaunan pumayag din siyang tumulong. Kinuha ng gagamba ang kanyang laruan na bangka, nilagyan ng mga lobo na may helium at mga propeller na may baterya, at magkasama silang naglakbay. Sa utos ng gagamba, paminsan-minsan ay nagpapakawala ng lobo ang langgam upang makontrol ang taas ng lipad. Habang lumilipad patungong Guadeloupe, nakikilala naman ng anak ng ladybug ang mundo ng gubat. Maraming insekto rito na hindi niya nakikita sa kanilang bundok. Natatakot siya ng labis. Nakakita siya ng kakaibang halaman na may magagandang bunga. Lumapag siya roon at agad siyang nilamon ng halaman. Isa pala itong mabangis na sando. Naglabas ng makamandag na gas ang anak at bumagsak ang halaman, kaya siya'y nakawala. Nakilala rin niya ang isang mantis na nanlilinlang ng kanyang biktima sa pamamagitan ng hipnotismo. Ngunit bago pa siya tuluyang maaga, pinaputukan ng bata ng makamandag na likido ang mga mata nito. Hinabol siya ng mantis ngunit bumangga ito sa isang puno ng laena. Lumipad ang bata sa isang siwang ng bato at napadikit sa isang sapot. Naroon din ang isang lokal na ladybug, isang langaw, at isang makamandag na higad. Nagpupumiglas ang mga insekto sa sapot upang makawala. Lumabas mula sa lungga ang isang malaking mabalahibong gagamba at nagsimulang sumayaw sa paligid ng ating munting ladybug. Sa mga oras na iyon, natagpuan ng ama ladybug ang kanyang anak sa pamamagitan ng mabangong bakas na iniwan nito at ibinagsak niya ang isang malaking bato sa ibabaw ng sapot. Naputol ang sapot, bumagsak sa kailaliman ng kuweba ang mandaragit at ang mga biktima nito. Pagkatapos ay pinalaya nila ang langaw mula sa pagkakabihag at saka hinaila palabas ang makamandag na higad. Nagising ang gagamba at nagsimulang humabol. Ngunit sa huling sandali, nagawa ng ama at ng lokal na ladybug na hilahin ang matabang higad sa isang makitid na lagusan na hindi kayang daanan ng gagamba. Dinala ng ama at ng lokal na ladybug ang kanyang anak sa pugad ng mga katutubong ladybug. Hindi gumagalaw ang bata, nagsagawa ng seremonya ng paglilibing ang mga insekto. Inilagay ang anak sa isang kuweba na tinakpan ng isang puffball mushroom, binudburan ng pollen, at inawitan ng malulungkot na himig. Samantala, lumilipad sa ibabaw ng Atlantic Ocean ang gagamba at ang langgam. Nagsimula ang bagyo, hinahampas-hampas ang kanilang sasakyan ng mga alon. Nahilo ang langgam, tinamaan ng kidlat ang kanilang barko. Pumutok ang mga lobo isa-isa. Bumagsak ang sasakyan sa tubig at lumubog. Nilamon ito ng isang napakalaking peteng. Dumating ang umaga sa Guadalupe at nagkamalay ang anak ng ladybug. Naghalikan sila ng buong lamang ng lokal na ladybug at magkasama silang lumipad sa tabing dagat, naglaro at nagpahinga sa isang bato. Ikinwento ng ama ang kanyang mga karanasan sa mga lokal. Sama-sama nilang iniangat sa ere ang isang napakalaking nyog at ibinagsak ito sa mga bato. Nabiyak ang nyog at sabay-sabay nilang kinain ang laman ng may kasiyahan. Ngunit naaalala na ng ama ang kanyang pamilyang naiwan sa kanilang tahanan. Samantala, nasa tiyan ng dambuhalang peteng ang barko ng gagamba at ng langgam. Inilabas ng gagamba ang kanyang mga speaker at itinuldo ang lakas ng tugtog. Nangisay ang peteng at isinuka ang barko. Dumating ang umaga at ginaisang ang mga ladybug ng ingay ng chainsaw. Dumating ang mga makinang pangkonstruksyon sa tabing dagat. Dumarating ang mga inhinyero at manggagawa. Nagsisimula ang pagtatayo ng isang hotel. Nanganganib mawala ng tirahan ng mga ladybug dahil nasa loob ng punong kawayan ang kanilang pugad. Naalala ng ama ang tungkol sa makamandag na higad sa tabing dagat. Pumunta siya sa gubat at nakatagpo ng isang mantis. Sinimulang hipnotisan ng mandaragit ang ama at hinawakan siya, ngunit biglang dumating ang anak. Hinaila ang kanyang ama mula sa pagkakahawak ng mantis, at dinala siya palayo sa panganib. Hinabol sila ng mantis at 3 pang kamag-anak nito ang sumali sa habulan. Lumipad ang mag-ama patungo sa baybayin. Wala nang mapuntahan.
Pinaligiran sila ng kawan ng mga mantis. Biglang lumitaw ang isang airship na sinasakyan ng gagamba at ng langgam, at sumakay ang mga ladybug dito. Nagdala ang gagamba ng isang sindidong posporo sa isang kwitis na nakakabit sa hulihan ng airship at ito'y sumabog. Natakpan ng usok ang mga mantis at lumipad palayo ang airship. Labis ang tuwa ng langgam at ng ama ladybug na muling magkita. Lumipad ang ating mga bayani patungo sa kuweba ng mga higad at pumasok sa loob. Nakilala ng munting higad na minsan ay iniligtas mula sa sapot ang ama ladybug. Nakilala rin niya ang hari ng mga makamandag na higad. Napakalaki nito. Idinikit niya ang kanyang antena sa ulo ng ama at binasa ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang paglalakbay at karanasan. Pumayag ang hari ng mga higad na pigilan ang pagtatayo ng hotel. Nagpatuloy ang konstruksyon. Nakakita ang isang inhinyero ng higad sa kanyang kamay at agad itong itinapon sa lupa. Nababalot ng ulap ng makamandag na sangkap na inilabas ng higad ang inhinyero at ang kanyang kasama. Sa harap ng lahat, nagkaroon sila ng berdeng mga pantal. Nakita ng mga tao na natatakpan ng mga higad ang buong dalampasigan. Agad na ipinatigil ang konstruksyon. Ang mga manggagawa na nakasuot ng protection chemical at gas mask ay naglagay ng karatulang nakasulat, "Mag-ingat, makamandag na higad." Umalis ang mga tao sa dalampasigan. Nagpaalam ang mag-ama sa mga lokal na ladybug. Isa-isang gumapang sa kanila ang bawat miyembro ng malaking pamilya at ang huling lumapit ay ang Aborigeno. Sumakay ang mga European ladybug sa barko. Naglayag ang sasakyan pabalik. Sa kubyerta, naghihintay ang isang malaking makatas na niyog bilang pamamaalam na regalo sa ating mga bayani. Nakaupo sa gilid ang Aborigeno. Palihim na tumingin ang anak sa pampang. Nagpaalam siya sa kanyang ama at muling lumipad pabalik. Natagpuan niya ang lokal na ladybug at muling naghalikan sila ng buong lamang. Bumalik ang airship sa nagyayelong kabundukan. Nagpaalam ang mga magkaibigan at nagsiuwi. Umuwi ang langgam sa kanyang kolonya kung saan natutulog ang kanyang mga kasama. May sorpresa siya para sa kanila. Pagkagising nila, matatagpuan nila ang isang malaking nyog kasama ng ibang mga panestos. Bumalik naman ang gagamba sa kanyang dollhouse. Humiga siya sa malambot na unan at muli niyang pinakinggan ang kanyang paboritong musika. Lumipad ang ama patungo sa lungga, umupo sa tabi ng kanyang natutulog na pamilya at marahang ipinikit ang kanyang mga mata sa pagod. At sa kagubatan sa mga dalasdis ng bundok, muling umuulan ng nyebe.